ni Kuya, oh, sa kaliwa yung overtake niya pero sa kanan yung signal light niya. So ayan, lagi nyo i-check. Uy, yan yung mga maninibak ng ano, yung rider maninibak ng big bike. So lagi nating i-check yung mga signal light natin para iwas disgrasya. Katulad niyan, itong kasunod natin, hindi na tinitignan yung signal light niya, hindi pa na napapatay. So delikado ito dahil kapag nag-overtake siya nang hindi siya nagsisignal light, tapos mag-overtake siya sa kanan, delikado ito kasi nasa kaliwa yung signal light niya. Katulad nung nag-overtake sa ating kanina, yung signal light niya sa kanan pero yung overtake niya sa kaliwa. So delikado yan. Lagi natin i-check yung mga signal lights natin para sigurado tayo na safe tayo sa pagliko natin. Okay? May ambulansya guys, so pag ganito magdahan-dahan tayo kasi delikado pag may mga ambulansya. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ambulansya, pero siguro malapit. Ayun, o yun, napagalitan ng enforcer. So ayan, kasi may ambulansya, oh, nagalit tuloy. Buti hindi tinikitan. Naawa si Sir Enforcer. Kaya pag may mga ganyan naririnig kayong ambulansya, tumabi na agad kayo, tsaka magdahan-dahan kayo, lalo na pag intersection kasi delikado yan. Kasi baka nakabuelo yung mga ambulansya natin, hindi nila mamalayan na bigla tayong nag-cut o pumasok sa linya. Yan sila, exempted yan sila kahit nga red light pwede yung pumasok sila Kaya dapat talaga pag nakarinig tayo, tsaka isipin na rin natin na may pasyente yan sa loob. So kaya isipin natin kung isa sa pamilya natin yun, diba? Kailangan na maitakbo sa ospital. So isipin din natin na kumbaga ilagay natin yung sitwasyon sa sarili natin para makapagpakumbaba tayo. Yun yung pinaka point doon, kasi pag pinairal natin yung katigasan ng ulo natin, pwedeng madamay, pwedeng ikamatay ng pasyente dyan sa loob ng ambulansya. And at the same time, pwede pa tayong mapahamak dahil sa ganun, sa mga intersection. Buti nga nandun yung enforcer kasi napigilan niya yung yung kotse. Kung hindi lang masasalpok baka masalpok siya ng ambulansya, diba? So lagi tayong mag-ingat basta may ambulansya, tumabi tayo sa gilid at magdahan-dahan. At syempre pala, wag nating susundan yung mga ambulansya dahil ipinagbabawal yan ng LTO. Bawal na bawal yan. Pag nahuli kayo dyan, malaking multa ang kakaharapin nyo dyan kapag sinundan nyo, bumuntot kayo sa mga ambulansyang rumaragasa. Yun o, ang daming motor dito guys, oh. Dami namin. Sarap siguro mag-rides pag ganito karami, no? Oh, yan pa si Kuya, dumagdag pa. Dami na namin dito. Ang ganda tignan. Parang sarap sa pakiramdam yung ganito karami na mga motor. Yung magkakasama kayo mag-rides, maligo. So shout out dyan sa mga nagra-rides. Sana makapagsama-sama tayo. Tsaka sa Step Valor Ramadan maganda. Kasi yung iba kasi nagsasasakyan. Actually hindi talaga ako nag-i-enjoy pag mga kotse, mga van, yung sinasakyan kapag naliligo sa dagat. Medyo kulang yung although natutuwa rin naman tayo, alhamdulillah, pero iba yung saya kapag nakamotor ganito, yung ganito karami, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na napakarami kang kasabay. So iba talaga yung pakiramdam na nakamotor tayo. So iba talaga pag ako, based on my experience talaga. At isa pa, medyo nahihilo ako kapag kotse, hindi tulad ng motor, open na open. Tsaka nakikita natin yung view na kung saan nare-relax tayo, hindi natin nararamdaman yung pagod natin pag nakikita natin yung view, lalong lalo na kapag marami tayo katulad nung mga nakasabayan natin, di ba? Sarap. Wow! Oh no! Grabe ang angas nun, biglang overtake kahit may kasalubong. So delikado yun, wag niyong gagawin yun mga kaalam, dahil napaka-risky, napaka-delikado ng ganung moves. So kung nagmamadali tayo, yung safe, kahit ako naman talaga minsan harurot talaga ako magpatakbo, pero sinisigurado ko naman hanggat kaya ko, sinisigurado ko talaga na safe
yung pagmamadali natin. So kung madisgrasya man tayo ay kasalanan na natin. Pero mas mainam pa rin talaga yung takbong pogi, basta hindi ka naghahabol ng oras, kasi mas mainam pa rin talaga na hindi magmadali, kasi ang pagmamadali ay gawain ni Satanas, at ang kalumanayan, yung kahinhinan ng paggalaw sa lahat ng ginagawa liban sa ibang mga importanteng gawain, ay ito ay kalugod-lugod sa dakilang tagapaglikha. So huwag tayong magmadali ng hindi sigurado sa pag-overtake, dahil baka maging madali yung pagpunta natin sa langit. Buti kung langit, paano kung bagsak natin impyerno? So yun na lang, at malapit na ako sa bahay. So maraming salamat sa umabot sa dulo ng ating video, at dalangin natin na lagi tayong pangalagaan ng dakilang tagapaglikha sa tuwing paglalakbay natin sa ating mga pupuntahan. So yung mga binabahagi nating aral ay sana ay ma-implement natin sa ating mga sarili. Hanggang dito na lang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullah.